Isang gabi ay umuwi namang lasing si Richard. Suray-suray ito at ang mata ay pulang-pula. Nakakainis. Natanggal ako sa trabaho. Sabi ko na nga ba may dalang malas yung batang si Mercy sa atin. Richard, lasing ka lang. At saka tama ba ang naririnig ko? Natanggal ka sa trabaho? Siguro may nagawa kang mali. Baka naman pumasok ka ng lasing, sabi ni Mama Kunching. Habang nag-uusap sila ay pumasok ang batang si Mercy sa kwarto at tumungo sa aparador dahil sa takot. Ito ang lagi niyang ginagawa para makaiwas sa pananakit ni Richard. Lasing na lasing ka. Anong gusto mo, kape? Para naman kahit papaano ay mahimasmasan ka. Tingnan mo nga yung itsura mo, sabi ni Mama. Hindi kape ang kailangan ko kundi kutsilyo para dyan kay Mercy. Nasaan bang kutsilyo natin dito at ibigay mo sa akin? Dali! Sigaw ni Richard. Mercy! Lumabas ka dyan! Nasaan ka ba? Huwag ka na magtago sa akin dahil punong-puno na ako sa'yo. Nagsumamo si Mama Kunching sa kanya. Tama na yan! Parang awa mo na. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin magawang palamigin yung ulo mo pagdating kay Mercy? Patuloy si Richard sa pagwawala at pagsisigaw habang ang batang si Mercy ay nanginginig at umiiyak sa loob ng pinagtataguang aparador. Naghalo na ang kanyang pawis, sipon at mga luha. Doon siya nagpalipas ng gabi sa pangambang kapag lumabas siya ay masama ang kanyang sasapitin. Noong sumunod na araw ay saka na lamang ito lumabas at lumapit kay Mama Kunching matapos siguraduhing wala na si Richard sa bahay. Ma, nakakatakot po si Papa kagabi. Galit na naman siya. Bakit po siya laging ganon? Tanong ng inosenteng bata habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hayaan mo na siya, pagpasensyahan mo na, kasi lasing siya kagabi Pagpapaliwanag ni Mama habang niyayakap at pinapatahan si Mercy. Papa ko po ba siya talaga? Para po kasing hindi Mama Sabi niya po kasi sa akin, ilang beses na hindi siya ang totoo kong papa. Sino po ba ang totoo kong papa? Huwag ka nang magtanong ng paulit-ulit, Mercy. Basta. Bigla na lamang nanginig si Mercy dahil narinig niya ang yabag ng paa at boses ni Richard. Agad siyang nagtago sa likod ni Mama Kunching. Hoy Kunching, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Ikaw, Mercy, halika rito. Imbis na pumunta ng kusina si Mama, ay hindi siya makaalis dahil sa huling sinabi ni Richard. Lumapit ka ritong bata ka kung ayaw mong masaktan. At ikaw, Kunching, yung kape ko, bilisan mo. Walang nagawa ang takot na bata kundi ang sumunod at lumapit kay Richard. Umupo ito sa isang upuang kahoy at hinatak ang bata palapit sa kanya. Nanginginig ang katawan ni Mercy, pati ang boses niya. Papa Richard, ano po yun? Hindi ba sinabi ko sa'yo na wag mo kong tatawagin Papa? Hindi ako ang ama mo. Wala kang ama at wala ka ring ina. Wala po akong ina? Si Mama Kunching po ang mama ko. Sambit ng batang lalong nanginig sa lakas ng boses ni Richard. Tinawanan lang ng lalaki ang sinabi niyang iyon. Hindi mo siya ina. Anakan ng kung sino mang ewan at iniwan ka sa basurahan. Anakan ng isang babaeng bayaran. Dito ay sumilip si Mama Kunching at kahit gustuhin niya mang pigilan si Richard, ay hindi niya magawa dahil ayaw niyang lalong lumala at tumindi ang takot nito. Nagpatuloy si Richard sa kanyang pagsigaw. Simula ngayon, ikaw na maghahanap buhay para sa amin. Kailangan namin ng pera. At ngayong wala akong trabaho, dapat ikaw naman ang gumawa ng paraan. Isa pa, ikaw naman ang umubos ng ipon ko Kung hindi ka sana nagkasakit, hindi mauubos ang pera ko. At higit sa lahat ay hindi sana mawawala ang anak ko. Isa kang kriminal. Dito ay hindi na nakatiis si Mama Kunching. Inabot niya kay Richard ang kape at kinuha niya ang bata. Ipinasok niya si Mercy sa kwarto habang abala si Richard sa pag-inom ng kape niya. Noong nasa loob na ay walang tigil ang pag-agos ng luha ni Mercy.
Totoo po ba ang sinabi niyang hindi kayo ang totoo kong mama? Hindi makasagot si Mama Conching. Nag-isip ito ng sasabihin pero napagtanto niyang gustuhin man niyang itago ang totoo ay hindi na ito posible. Oo, totoo ang sinabi niya. Hindi ako ang totoo mong mama. Si Richard, hindi mo rin siya totoong papa. Sa pagkakarinig ng mga salitang yun ay tumindi ang pag-iyak ni Mercy at niyakap na lamang siya ni Mama Conching. Sino? Sino po ang totoo kong mama at papa? Ang aking kaibigan na si Rosa. Mama, kwentuhan niyo po ako tungkol sa kanya. Paano po ang papa ko? Sino siya? Nasaan sila? Nabatid ni Mama Conching na maraming gustong malaman ng bata pero dahil nasa mura pa itong edad ay pinili niyang huwag munang sagutin ang mga ito. Ayaw niyang lalong sumama ang loob nito kapag nalamang hindi siya ginusto ng kanyang ina at ilang beses sinubukang ilaglag. Sasabihin ko rin sa iyo ang lahat at ipapaliwanag ang mga ito kapag nasa tamang edad ka na. Basta tandaan mo lang na mahal kita bilang isang tunay na anak. Yun lang ang mahalaga. Huwag mong kalilimutan yun. Pilit na pinatahan ni Mama Conching si Mercy hanggang sa nakatulog ito sa sobrang takot at pagod. Kinahaponan ay pumasok si Richard sa kwarto kung nasaan si Mama Conching at si Mercy. May dala-dala itong mga bulaklak na sampagitang nakatuhog na. Richard, anong gagawin mo dyan? Ano pa ba? Ibebenta ni Mercy ang mga ito sa mga simbahan. Kailangang ubusin niya ito. Dahil kapag hindi, malilintikan siya sa akin. Sigurado yan. Walang nagawa si Mama Conching kundi ang sundin si Richard. Ibinigay niya kay Mercy ang mga sampagita. Mama, ano pong gagawin rito? Naluluha si Mama habang nagpapaliwanag. Pumunta ka doon sa may simbahan at pagkatapos, ibenta mo ang mga ito ha. Ubusin mo para hindi magalit si Papa Richard. Dinala ni Richard si Mercy sa harap ng simbahan at iniwan para magbenta. Makakatikim ka sa akin kapag hindi mo naubos yan. Huwag kang uuwi hanggat hindi ka pa nagkakapera. Dinumihan niya ang mukha ni Mercy para mas maging nakakaawa ito. At ang kawawang bata dahil sa mahigpit na bilin na binigay ni Richard ay nagsumikap na ibenta ang sampagitang nagkakahalaga ng 5 piso kada isa. Nilapitan ang bawat taong makita para bentahan. Nagmamakaawa siya sa mga dumaraan para maubos ang tinda. At sa awa ng Diyos ay naubos naman ang 2 kwintas ng sampagita. Madilim na noong bumalik si Richard. At nang inabutan ni Mercy ng pera, ay abotenga ang ngiti nito. Ang bata naman ay pagod na pagod, gutom at uhaw sa maghapong pagbebenta. Ayan naman pala may silbi ka rin kahit papaano. Papa, pwede niyo po ba akong bilhan ng tinapay? Kahit isa lang po kasi gutom na po ako Sabi ng batang si Mercy na madungis na. Sa bahay na, huwag kang magulo. Naiiritang sagot ni Richard. Pero gutom na po ako Ang sakit na nga po ng tiyan ko. Kung gutom ka na, magpunta ka ng panaderya at mamalimos ka para may pambili ka ng pagkain mo. Hindi yung sa akin ka pa nanghihingi. Bibili pa ako ng alak dyan sa kanto. Bilisan mo ha. Tumalikod na si Richard at si Mercy naman ay pumunta sa panaderya para sundin ang utos ng ama-amahan. Umupo siya sa tabi at ibinuka ang palad. Ma'am, pahingi po ng pera, pangkain lang po. Maawa po kayo sa akin. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Mercy sa mga taong dumaraan. Wala pang 10 minuto ay may nagbigay ng 10 piso sa kanya, isang babaeng mukhang may kaya. Iha, nakakaawa ka naman. Nasaan bang mga magulang mo?
Madilim na oh, dapat wala ka na rito sa kalye. Talaga bang hindi ka pa kumakain? Tanong ng babae. Opo, hindi pa po eh. Gutom na po ako. Salamat po sa binigay ninyo. Makakabili na po ako ng tinapay at siguradong mabubusog ako. Natutuwang sagot ni Mercy. Nasaan bang mga magulang mo? Hindi ko po alam. Sabi kasi ng mga magulang ko, hindi raw sila ang totoo kong mama at papa. Hindi ko alam kung sino ang mga totoo kong pamilya. Salamat po sa binigay ninyong barya, Manang. Agad na bumili ng tinapay si Mercy gamit ang nakuhang barya at kinain ito na parang asong ilang araw na hindi pa pinapakain. Wala pang 2 minuto ay naubos na niya ang biniling iilang piraso ng tinapay. Araw-araw ay yun na ang ginagawa ni Mercy. Nagpupunta siya ng simbahan sa hapon hanggang gabi para magbenta ng sampagita. Kapag linggo ay nandun din siya ng maghapon dahil mas maraming tao at mas malaki ang kikitain. Nagsisikap siyang ibenta ang lahat ng kanyang sampagita dahil kung hindi ay mabubugbog siya ni Richard. Kung hindi maubos ang lahat ng tinda, ay minsan uutusan pa siya ng ama-amahan na mamalimos para madagdagan ng perang ibinibigay sa kanya. Awang-awa si Mama Kunching sa bata pero wala siyang magawa para pigilan ang nobyo. Niyayakap niya si Mercy sa pag-uwi nito na minsan ay umiiyak pa sa pagod o di kaya sa paninindak ni Richard. At ang malala pa niyan ay may mga panahong naaabutan ni Mama ang pagtatangka ni Richard sa bata. Kararating lamang ni Mama Kunching galing ng tindahan nang marinig niya ang pag-iyak ni Mercy habang nasa pintuan pa lamang siya. Dahil dito ay kaagad siyang tumakbo, papasok at bumulagta sa kanya ang isang eksenang kahindik-hindik. Nasa kama si Mercy at ang nobyong si Richard na nagtatanggal ng pantalon, lasing na lasing at suray-suray. Richard, hayop ka! Tayuan mo si Mercy! Agad niyang kinuha ang batang umiiyak at nanginginig at lumabas sila. Hindi na pwede to. Kailangang malayo ka na sa panganib. Diyos ko, buti na lang at dumating ako kaagad. Kung hindi ay... Napapikit si Mama sa kanyang naisip. Masakit man para sa akin to ay kailangan ko nang gawin. Ano pong ibig ninyong sabihin, Mama? Kailangan na kitang ilayo. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko para sa iyo, anak. Lahat na lang ng sakit ay naranasan mo na kay Richard. Ayoko madagdagan pa yon. Dadalhin kita sa isang lugar kung saan ay hindi ka na niya makikita pa. Ang sabi ni Mama habang ang mga luha niya ay parang ilog kung umagos mula sa kanyang mga mata. Noong nakatulog si Richard ay kinuha ni Mama Kunching ang pagkakataon para pumasok sa kwarto at mag-impake. Habang sinisilid niya ang bag at ilang damit ni Mercy ay nagtanong ang bata. Saan po tayo pupunta, Ma? Sinabi ko na sa'yo, sa lugar kung saan ay hindi ka masasaktan ni Richard. Doon ay hindi ka na magdurusa pa. Patawarin mo ko, anak. Kailangan ko tong gawin. Pumunta ng simbahan sina Mama Kunching at Mercy na noon ay 7 taong gulang. Doon sila sa isang bahagi ng simbahan kung saan ay maraming mga bata at madreng nagkukumpulan. Hinanap ni Mama Kunching ang isang nagngangalang Sister Marcela habang si Mercy walang kamuwang-muwang sa nangyayari. Pinagbasdan na lamang niya ang kanyang paligid. Hinanap niya si Mama at nakita niyang may kausap itong madre, si Sister Mara. Umiiyak si Mama at paminsan-minsan ay tinatanaw ang bata. Matapos ang kanilang pag-uusap ay tumabi si Mama Kunching kay Mercy. Ito ang magiging bagong mong bahay, anak. Sila Sister Mara ang mag-aalaga sa iyo at magkakaroon ka ng maraming kalaro rito. Magiging mas maganda ang kinabukasan mo dito. Kahit masakit para sa akin na iwanan ka, pero ano man ang mangyari, huwag mong kalilimutan na may kumilala sa iyo bilang anak. Mayroon kang isang ina. Habang buhay ako, magiging Mama Kunching mo kahit na magkakalayo tayo.
Tumindi ang pag-iyak at paghikbi niya. Lumapit si Sister Mara at hinawakan ang balikat ni Mama Kunching. Dinagdag pa ni Mama Kunching, kahit na hindi naging maganda ang buhay mo, huwag mong kakalimutan ang lahat ng yon dahil yon ang magsisilbing gabay mo. Magpapakabait ka ha, at higit sa lahat tandaan mo, mahal kita. Ginawa ko ang lahat para maprotektahan ka, pero mukhang hanggang dito na lang ang kaya ko. Mahal na mahal kita. Matapos yun ay tumayo na si Mama Kunching at niyakap ng mahigpit si Mercy na parang ayaw nang bumitaw. Nahirapan si Mama na tanggalin ang maliliit na braso ni Mercy na nakakapit ng mahigpit sa bewang niya. Nang magawa niya ito ay pinaubayan na niya ang bata kay Sister Mara. Ngunit hinawakang muli ni Mercy ang kamay ni Mama Kunching. Pilit na tinatanggal ito ni Mama at umalis na siya nang hindi na lumilingon, para hindi na makadagdag sa sakit na kanyang nararamdaman. Umagulgol ng husto si Mercy at sumigaw, "Mama, huwag mo kong iwan dito. Mahal na mahal din kita." Yun ang mga huling salitang narinig ni Mama Kunching mula kay Mercy. Yun na rin ang huling pagkikita nilang dalawa. Hindi nga lang madali yon kaya't napunta sa iba't ibang volunteer family si Mercy habang wala pang nahahanap na mag-aampon sa kanya. 3 pamilya ang kumupkop sa kanya sa magkakaibang pagkakataon at lahat sila ay minahal siya ng tunay na para bang sariling anak. Nasanay na rin si Mercy sa ganong klase ng buhay. Noong malapit na mag 8 years old si Mercy ay nakatanggap siya ng magandang balita. "Mercy, may sasabihin ako sa'yo," sabik na pagbabalita ni Sister Mara. "Ano po yun?" "May nahanap na kaming bagay na maging mga magulang mo. Mag-asawa silang hindi nabiyayaan, pero matagal nilang gustong magkaroon ng anak. Inaayos na ang mga papeles." "Talaga po?" Nakangiting tanong ni Mercy. Sa wakas ay magkakaroon na ng permanenteng pamilya si Mercy. Masaya siya sa narinig na balita pero naalala rin niya ang kanyang Mama Kunching, ang babaeng kinagisnan niyang ina at nag-alaga at nagmahal sa kanya ng wagas. Noong maayos na ang adoption ay agad na umalis papunta ng Amerika ang mag-asawa at isinama na rin si Mercy. Doon ay ibinigay sa kanya ang lahat ng kanyang pangangailangan at hindi sila nagkulang sa pagmamahal kay Mercy. Ginawa nilang lihim ang mga naganap sa nakaraan ng bata para hindi na nito maalala ng madalas ang lahat. Pinag-aral nila si Mercy at naging masaya ito sa eskwelahan. Naging honor student pa nga. Maganda ang pagpapalaki ng mga magulang ni Mercy sa kanya dahil mabubuti silang mga tao, kaya naging masaya ang kanilang pamilya. Malayong malayo ang bagong buhay ni Mercy sa kanyang nakaraan. Milya-milya ang layo, pero kahit na ganoon ay may bahagi pa rin sa puso ni Mercy na nagsasabing gusto niyang umuwi ng Pilipinas. Maraming mga tanong na naghihintay ng kasagutan. At karamihan sa mga ito ay tungkol sa kanyang nakagisnang nanay na si Mama Kunching. Naisip niyang umuwi ng Pilipinas para mag-aral ng kolehiyo pero sa kasamaang palad ay hindi pumayag ang kanyang mga magulang. Hindi na siya nagpumilit dahil alam niyang kapag dumating ang tamang panahon ay papayagan din siya. Kailangan niya lamang na maghintay. Pagkatapos ng ilang taon ay nakapagtapos na si Mercy sa kolehiyo sa kursong engineering. Gusto niyang mag-masteral sa Pilipinas at sa wakas ay pinayagan siya ng kanyang mga magulang. Kaya labis ang tuwa niya. Naganap na kaagad siya ng eskwelahan sa internet, pati na ang condo unit na matitirhan para maayos na ang detalye ng kanyang pamamalagi. Madali niyang naayos ang lahat dahil sabik na siyang umuwi sa bansang pinanggalingan, ang Pilipinas. Nang lumapag na ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ay napabuntong hininga siya. Sa wakas
nandito na ako sa lugar ng kapanganakan ko, nasabi ni Mercy sa kanyang sarili. Matagal na panahon na akong nawala, pero nandito na ulit ako. Maraming taon na ang lumipas at ngayong 23 na ako. Sa wakas ay natupad na ang isa sa mga pangarap ko. Hindi na ako si Mercy. Ako na si Erica ngayon. Mercy, yan ang lagi kong hinihingi sa taong nangaapi sa akin. Pero sa pagtungtong ko ng 8 years old ay iniwan ko na ang aking pangalan at ang aking nakaraan. As my adoptive parents have said, I have to forget those nightmares in my life. Dahil kung hindi ko mararating ang aking gustong abutin. Papa Dudut, mga kabarangay, ako ay isang unwanted child. Ako ang batang gustong ipalaglag pero naipanganak ng isang babaeng hindi man lang ako nagawang sulyapan noong araw na lumabas ako sa mundong ito. Sa paglabas ko ng paliparan ay sumakay na ako sa isang car for rent na kinonta ko bago pa ako dumating ng Pilipinas. At habang umaandar kami ay pinagmamasdan ko ang kapaligiran. Napakalaki na ng pagbabago. Ang dami ng mga bagong building at mas marami na ring tao. At sa pagbiyahe ko ay nasulyapan ko pa ang simbahan kung saan ako nagtitinda ng sampagita para lang kumita ng perang ibibigay sa malupit kong ama-amahan. Hindi ko mapigilang maalala ang sakit ng aking nakaraan pero tinatagang ko ang aking sarili. Pinatigil ko ang sasakyan at buwaba ako para puntahan ng isang upuan kung saan ako laging nauupo noon para magpahinga. Ang naaalala ko doon ay madalas kong kinakausap ang Diyos habang umiiyak at tinatanong ko siya, Lord, bakit ako pa? Hindi ko makakalimutan ang mga panahong iyon, Papa Dudut. Tandang-tanda ko pa ang lahat ng aking pinagdaanan. Pero wala akong mga pagsisisi dahil ang lahat ng iyon ang naging daan para si Mercy ay maging si Erica. Napuno ng sakit ang buhay ko. Itinakwil ako ng sarili kong ina. Ang ama ko ay hindi inako ang responsibilidad sa akin. Nagkaroon nga ako ng isang mapagmahal na ina kay Mama Kunching, pero triple naman ang inabot kong pananakit kay Richard. Wala akong puot na tinatago sa puso ko para sa kanya. Pero Richard na lang ang tawag ko sa kanya dahil siya naman ang nagturo sa akin noon. Nahuwag ko daw siyang tatawaging Papa. Matapos kong pahiran ng panyo ang aking mga luha ay sumakay na ulit ako sa sasakyan at nagpatuloy sa pagbabiyahe. Habang papunta kami sa kondo ay naisip ko si Mama Kunching. Kumusta na kaya siya? Anong klaseng buhay kaya meron siya ngayon? Isa sa mga plano ko bago ako mag-umpisa ng aking masteral ay hanapin siya para makita siyang muli. Gusto kong mayakap siya. Si Mama Kunching. Ang ina ko na kagaya ko ay muntik nang matuyuan ng luha sa kanyang mga mata dahil sa bawat araw niyang kasama si Richard. Walang tigil ang kanyang pag-iyak. Pagkatapos kong ilagay ang aking mga gamit sa kondo ay nagpahinga ako ng saglit at nagbihis ng simpleng dress. Gusto kong hanapin kaagad ang dati naming tirahan ni Mama Kunching. May kaunting kaba sa aking dibdib tungkol sa anong pwede kong makita pero mas malamang ay ang aking kagustuhang makita si Mama. Pagkarating ko doon ay hinanap ko siya ngunit hindi ko nakita. Si Aling Joy, ang matandang nagalaga sa akin noon, ang siyang nadatnan ko. Aling Joy? Ano yun? Sagot niya sa akin. Ako po ito, si Mercy. Naluha agad ang kanyang mga mata. Mercy? Ikaw ba talaga yan, Mercy? Opo, ako po ito, Aling Joy. Niyakap niya ako at kahit umiyak siya ay baka sa mga mata niya ang tuwa. Nasaan na po si Mama? Ano pong nangyari sa kanya? Matapos niya akong iwanan sa ampunan. Sa tanong ko ay nag-iba ang mukha ni Aling Joy. Pinagtalunan nila ni Richard ang ginawa niyang pagbigay sayo sa mga madre dahil wala na raw silang pagkakakitaan. Galit na galit yung lalaki. Kawawang Kunching. Mahirap para sa kanyang iwanan ka, pero yun lang ang nakita niyang solusyon para mailigtas ka. Naalala kong muli ang eksena kung saan ay iniwan ako ni Mama sa ampunan
at tinawag ko siya. Nagpatuloy si Aling Joy. Makalipas lang ng ilang buwan ay nakulong si Richard dahil nakapatay siya. Hindi ko na nga lang maalala kung anong dahilan nun, basta habang buhay siyang nasentensyahan. Si mama mo naman, bumalik na sa probinsya dahil wala na siyang ibang dahilan para manatili dito. Sa pagkakarinig ko sa kwento ni Aling Joy, kahit papaano ay naginhawahan ako. Sa wakas ay wala na si mama sa piling ni Richard. Maraming beses kong inisip kung ano kaya ang sinapit ni mama, kung buhay pa kaya siya. At ngayong nalaman ko na ay masaya na rin ako kahit papaano. Ngunit hindi ako tuluyang mapapanatag hanggat hindi ko siya nakikita. Gusto ko ring malaman niya na dahil sa kanya, naligtas ako at ngayon ay may maganda ng buhay. At gusto kong malaman niya na lahat ng ginawa niya para sa akin ay nagbunga ng maganda. Nang sumunod na araw ay tumungo ako sa probinsya ni Mama at hinanap ang bahay nila gamit ang address na sinulat ni Aling Joy sa kaperasong papel. Nakarating ako sa isang bahay na gawa sa kahoy, luma na at sira-sira. Tao po! Tao po! Lumabas ang isang matandang babae. Baka sa kanyang mukha ang pagod ng mga nakaraang taon ng kanyang buhay. Sino pong hinahanap nila? Kilala ko ang boses na iyon. Kilala ko ang matang nakatingin sa akin. Mama Kunching? Hindi siya nakapagsalita. Tinitigan niya ang bawat bahagi ng aking mukha na para bang gusto niyang makasiguradong ako nga ang inaakala niya. Mercy? Niyakap ko kaagad siya nang walang kasing higpit. Hindi ako makapaniwala. Akala ko hindi na kita makikita pang muli. Nandito na ako, Ma. Ngayon alam mo maayos na ang kalagayan ko. Walang kasing higpit, Papa Dudut, ang yakap na sinalubong ko sa kanya. Ma, nandito na ako ngayon. Alam mo nang maayos ang kalagayan ko. Kinuwento ko sa kanya ang mga kaganapan magmula nung iniwan niya ako sa ampunan at masayang masaya siya dahil mabuti ang mga taong napuntahan ko. Pero may sinabi siyang isang bagay na hindi ko halos mapaniwalaan. Anak, may bumisita sa akin dito kailan lang. Sino po, Ma? Ang totoo mong mama, si Rosa. Nagpunta siya rito para hanapin ka. Ano? Bakit po siya nagpunta at bakit po niya ako gustong makita? Hindi po ba tinakwil na niya ako? Hindi naman niya ako kailangan sa buhay niya, kaya hindi ko rin siya kailangan. Papa Dudut, lumabas ang puot na matagal nang nakatago sa aking puso at isipan nang marinig ko ang balita ni Mama Kunching. Sa totoo lang kasi mga kabarangay ay wala akong kahit na kaunting pagnanais na makilala si Rosa, ang babaeng nagsilang sa akin. Hindi ko ipinagdasal na sana balang araw ay mag-cruise ang aming mga landas para makita ko siya. Erika, huwag kang ganyan. Maganda ang intensyon ng mama mo, kaya siya nagpunta. Nakapangasawa siya ng isang Australiano, pero hindi sila nagkaanak kaya lagi ka raw niyang naaalala. Malaki raw ang kanyang pagsisisi dahil pinabayaan ka niya at ngayon ay tila nararanasan na niya ang kaparusahan para sa kanyang mga nagawa. Nagpumilit pa raw si Rosa sa mga madre na sabihin sa kanya kung sino ang mga umampon sa akin. Pero pulisiya nilang hindi magbigay ng kahit na anong impormasyon tungkol sa mga nag-ampon ng bata, kaya wala siyang nalaman. Sabi pa ni Mama Kunching na pabalik-balik daw si Rosa sa kanila. Umaasang balang araw ay makikita pa niya ako. Minsan din daw itong nalulong sa alkohol para lang kalimutan ang problemang siya mismo ang gumawa. Pero kahit na narinig ko ang mga ito, Papa Dudut, ay hindi naantig ang puso ko. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon lang? After all these years, she wants me back. Ganon lang ba kadali yun? Dati halos ay hindi na niya ako tignan at hawakan. Para akong may sakit na nakakahawa. Tapos ngayon ay gusto niya akong makita? For what? Who cares? Wala akong pakialam. At noong mag-umpisa na ang aking masteral, ay madalas ko siyang dinadalaw sa probinsya kapag weekend.
At kung minsan, dinadala ko siya sa Maynila para siya naman ang makadalaw dito at sa kondo ko siya pinapatulog. Isang araw habang nagbibihis ako para makapagsimba ay may narinig akong katok sa pintuan. Akala ko ay si Mama Kunching dahil inaasahan ko ring darating siya noong araw na yon. Pero sa pagbubukas ko ay hindi lang siya ang nakita ko. Mayroon ding isang babaeng halos kasing edad niya. Maayos ang pananamit at naka-makeup. Malalaki ang kanyang eye bags. Mukhang hindi siya nakakatulog ng maayos. Hindi ko maintindihan kung sino itong kasama ni Mama Kunching, kaya nakatingin lang ako sa kanya, naghahanap ng paliwanag. Anak, siya ang mama mo, si Rosa. Lalo akong nagulat sa mga sinabi niya. Umiyak si Rosa at hindi malaman ang gagawin kung lalapit ba siya sa akin, hahawakan ba ang kamay ko o ano. Wala akong naramdaman kahit na nasa harapan ko na siya. Pinatuloy ko lang silang dalawa at sa sandaling nakapasok na ay lumuhod siya sa harapan ko. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko pero anak, sana mapatawad mo ko. Ako pa rin ang totoo mong ina. Ina? Ikaw? Ikaw ang ina ko? Kailan pa nangyari yon? Nasaan ka ng mga panahong kinakailangan kita? Ang pagmamahal at pag-aalaga mo. Nasaan ka noong mga oras na halos maubos ang luha ko dahil sa pananakit na nararanasan ko? Hindi mo ko kinakailangan sa buhay mo noon, kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo ko ngayon. Tumutulo na ang luha ko, pero ang boses ko ay buo pa rin, puno ng galit at sakit. Anak, patawarin mo na siya, hiling ni Mama Kunching. Alam kong mabait ka, hindi ka ganyan. Huwag mong gawing bato ang puso mo dahil kailangan niya ang pagpapatawad mo. Umiiyak na rin si Mama Kunching noong oras na yon at bumabaha ng luha sa kondo ko, mga kabarangay. Sa totoo lang, gusto ng puso kong tanggapin ka at patawarin ka bilang totoo kong ina. Pero hindi kaya ng isip kong gawin yon. Tao lang din ako, nasasaktan at umiiyak. Madali lang sabihin na pinatawad kita pero ang sabi ng utak ko, huwag. Nangingibabaw sa akin ang mga sinapit ko noon. Mga mapapait na karanasan na hanggang ngayon ay nasa puso ko pa rin at hindi matatanggal kailanman. Naging peklat man ang mga sugat ay nariyan pa rin. Tumalikod ako at pumunta ng CR para doon umiyak. Ayokong ipakita sa kanila ang totoo kong paghihinagpis dahil kahit pumatak ang luha sa aking pisngi ay matatag pa rin ang nakita nilang si Mercy. Gusto kong sumigaw sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Dahil sa pagpapakita ng aking tunay na ina ay tila ba natuklap ang mga peklat ng aking nakaraan at dumugong muli ang mga sugat na matagal ko nang pilit na pinapahilom. Nanumbalik sa akin yon, ang miserableng buhay na aking naranasan. Kung hindi lang ako pinamigay ng babaeng yon, sana'y hindi na ako nakaramdam ng sakit. Gusto kong iparinig sa buong mundo kung gaano ako kagalit pero hindi ko magawa, mga kabarangay. Ibinuhos ko ang lahat ng aking pagluha, Papa Dudut. Hindi ako salbahing tao pero hindi rin naman madali ang sitwasyong kinakalagyan ko. Masama ba akong tao dahil hindi ko magawang ibigay kaagad ang pagpapatawad sa taong nang iwan sa akin? Habang umiiyak ako ng mag-isa, ay narinig kong may kumatok sa pintuan ng CR at narinig ko ang boses ni Mama Kunching. Aalis na kami, anak. Hindi ako sumagot sa kanyang sinabi. Narinig ko na lamang ang pagbukas ng main door at nagsara ito. Senyales na wala na ang mga bisita. Pagkatapos kong umiyak pa ng ilang minuto ay inayos ko ang aking sarili at lumabas ako ng kondo. Nagpunta ako sa simbahan at sa school para makalimutan ko lang ang nangyari. Mag-iisang buwan na magmula noong nakita ko sa kauna-unahang pagkakataon ng aking tunay na ina.
Hindi na ulit siya nagpakita sa akin pero nagpupunta pa rin siya kina Mama Kunching sa probinsya. Nagmamakaawa sa kanyang kausapin ako at kumbensihing patawarin siya para sa kanyang mga kasalanan. Magpapakahipokrita lang ako kapag sinabi kong ready na akong kalimutan ang lahat. At ang totoo ay hindi ko alam kung darating pa ang araw na maibibigay ko ang bagay na kanyang hinihingi. Diyos lang ang nakakaalam. Papa Dudut, hindi ko pa naman sinasara ng tuluyan ang aking puso, pero nagpapakatao lang din ako. Gusto kong bigyan ng panahon ang aking sarili para maghilom at maging handa. Sa aking pag-iisa, Papa Dudut, naiiyak pa rin ako kapag naiisip ko ang pagpapakitang muli ng nanay ko sa akin. Bakit pa ba niya ginawa yon? Naiiyak ako kapag naiisip ko ang mga pinagdaanan ng mura kong isipan ng dahil sa kanya. Alam kong hindi tama na isisi ko sa kanya ang lahat pero hindi ko rin mapipilit ang aking damdamin. Hindi ko ito maaaring diktahan sa ngayon. Nakafocus ako ngayon sa aking pag-aaral at ayoko munang may iba akong iniisip at daladalahin na maaaring makaapekto dito. Ipinagpapasa Diyos ko na lang ang aking pinagdaraanan. Sana maliwanagan rin ako balang araw, Papa Dudut. Dahil kahit maganda ang aking buhay at masasabi kong matagumpay ako ay parang hindi pa rin buo ang aking pagkatao. Ako si Erica, ang dating tinawag na Mercy. Gusto kong makalimutan ang nakaraan, pero nakatali ako sa pait nito hanggang sa kasalukuyan. Patuloy ko pa rin sinisikap na baybayin ang tamang daan kahit mahirap itong gawin at nagdarasal pa rin ako ng darating ang araw kung saan ay tuluyan ko nang mabitawan ng puot sa aking dibdib. Ang inyong kabarangay, Erica. Mga kabarangay, marahil ay mahirap nga ang paghingi ng tawad. Ngunit madalas ay mahirap din ang pagbibigay nito. Kaakibat ng pagsasabi ng pinatawad na kita ay ang pangakong kakalimutan mo na ang atrasong ginawa sa iyo at maaari na kayong magumpisang muli. Isa itong pagbura ng kasalanan. Ngunit marami sa atin ang hindi handang kumawala sa nakaraan. Masyado tayong nakatali sa pananakit ng iba sa atin at ito ang nagsisilbing mga bagahe natin sa buhay. Sa ating pagtatangging magpatawad ay hindi lamang ang taong nagkasala ang ating pinahihirapan. Pati na rin po ang ating mga sarili ay binibigyan natin ng pasanin. Kapag nakikita natin ang tao ay hindi natin maiwasang magalit at magdamdam kahit na napakatagal ng panahon na ang lumipas. Nahuhusgahan natin ang pagkatao niya nang hindi man lang iniisip kung nagbago na ba siya o handa siyang itama ang kanyang pagkakamali. Nakakulong tayo. Nakakulong sa rehas na gawa ng sarili nating mga isipan at damdamin. At sa pagpapatawad po lang natin, matatagpuan ang tunay na kalayaan at kaligayahan. Kapag handa na tayong ibigay ito, ay dito natin mararamdaman ang kapayapaan. Maraming salamat mga kabarangay sa inyong pakikinig ngayong araw. Lalong gumaganda ang ating programa dahil sa inyong mga taga-subaybay na nagpapadala ng inyong mga barangay love stories. Kung may nais po kayong ibahaging kwento sa ating programa, isend via email sa bls971@yahoo.com o kaya naman po ay sa ating fanpage, Barangay Love Stories. Sana ay kinapulutan po ninyo ng mahalagang aral ang ating sulat mula kay Erica. Hanggang sa susunod na episode ng ating programa, mga kabarangay. At para sa mas mga madadramang mga storya, pwede nyo na pong mabasa ang Barangay Love Stories sa isang libro. Hanapin po sa mga bookstores ang Dear Papa Dudut. Aasahan po ng inyong Papa Dudut ang inyong suporta para manguna po ang ating libro sa mga bookstores. Hanggang sa muli mga kabarangay, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Isang gabi ay umuwi namang lasing si Richard. Suray-suray ito at ang mata ay pulang-pula. Nakakainis!
Natanggal ako sa trabaho. Sabi ko na nga ba may dalang malas yung batang si Mercy sa atin. Richard, lasing ka lang. At saka tama ba ang naririnig ko? Natanggal ka sa trabaho? Siguro may nagawa kang mali. Baka naman pumasok ka ng lasing, sabi ni Mama Kunching. Habang nag-uusap sila ay pumasok ang batang si Mercy sa kwarto at tumungo sa aparador dahil sa takot. Ito ang lagi niyang ginagawa para makaiwas sa pananakit ni Richard. Lasing na lasing ka. Anong gusto mo, kape? Para naman kahit papaano ay mahimasmasan ka. Tingnan mo nga yung itsura mo, sabi ni Mama. Hindi kape ang kailangan ko kundi kutsilyo para dyan kay Mercy. Nasaan bang kutsilyo natin dito at ibigay mo sa akin? Dali! Sigaw ni Richard. Mercy! Lumabas ka dyan! Nasaan ka ba? Huwag ka na magtago sa akin dahil punong-puno na ako sa'yo. Nagsumamo si Mama Kunching sa kanya. Tama na yan! Parang awa mo na. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin magawang palamigin yung ulo mo pagdating kay Mercy? Patuloy si Richard sa pagwawala at pagsisigaw habang ang batang si Mercy ay nanginginig at umiiyak sa loob ng pinagtataguang aparador. Naghalo na ang kanyang pawis, sipon at mga luha. Doon siya nagpalipas ng gabi sa pangambang kapag lumabas siya ay masama ang kanyang sasapitin. Noong sumunod na araw ay saka na lamang ito lumabas at lumapit kay Mama Kunching matapos siguraduhing wala na si Richard sa bahay. Ma, nakakatakot po si Papa kagabi. Galit na naman siya. Bakit po siya laging ganon? Tanong ng inosenteng bata habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hayaan mo na siya, pagpasensyahan mo na, kasi lasing siya kagabi Pagpapaliwanag ni Mama habang niyayakap at pinapatahan si Mercy. Papa ko po ba siya talaga? Para po kasing hindi Mama Sabi niya po kasi sa akin, ilang beses na hindi siya ang totoo kong papa. Sino po ba ang totoo kong papa? Huwag ka nang magtanong ng paulit-ulit, Mercy. Basta. Bigla na lamang nanginig si Mercy dahil narinig niya ang yabag ng paa at boses ni Richard. Agad siyang nagtago sa likod ni Mama Kunching. Hoy Kunching, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Ikaw Mercy, halika rito. Imbis na pumunta ng kusina si Mama ay hindi siya makaalis dahil sa huling sinabi ni Richard. Lumapit ka ritong bata ka kung ayaw mong masaktan. At ikaw, Kunching, yung kape ko, bilisan mo. Walang nagawa ang takot na bata kundi ang sumunod at lumapit kay Richard. Umupo ito sa isang upuang kahoy at hinatak ang bata palapit sa kanya. Nanginginig ang katawan ni Mercy, pati ang boses niya. Papa Richard, ano po yun? Hindi ba sinabi ko sa'yo na wag mo kong tatawagin Papa? Hindi ako ang ama mo. Wala kang ama at wala ka ring ina. Wala po akong ina. Si Mama Kunching po ang mama ko. Sambit ng batang lalong nanginig sa lakas ng boses ni Richard. Tinawanan lang ng lalaki ang sinabi niyang iyon. Hindi mo siya ina. Anakan ng kung sino mang ewan at iniwan ka sa basurahan. Anakan ng isang babaeng bayaran. Dito ay sumilip si Mama Kunching at kahit gustuhin niya mang pigilan si Richard, ay hindi niya magawa dahil ayaw niyang lalong lumala at tumindi ang takot nito. Nagpatuloy si Richard sa kanyang pagsigaw. Simula ngayon, ikaw na maghahanap buhay para sa amin. Kailangan namin ng pera. At ngayong wala akong trabaho, dapat ikaw naman ang gumawa ng paraan. Isa pa, ikaw naman ang umubos ng ipon ko Kung hindi ka sana nagkasakit, hindi mauubos ang pera ko. At higit sa lahat ay hindi sana mawawala ang anak ko. Isa kang kriminal. Dito ay hindi na nakatiis si Mama Kunching. Inabot niya kay Richard ang kape at kinuha niya ang bata. Ipinasok niya si Mercy sa kwarto habang abala si Richard sa pag-inom ng kape niya. Noong nasa loob na ay walang tigil ang pag-agos ng luha ni Mercy. Totoo po ba ang sinabi niyang hindi kayo ang totoo kong mama? Hindi makasagot si Mama Kunching.
Nag-isip ito ng sasabihin pero napagtanto niyang gustuhin man niyang itago ang totoo ay hindi na ito posible. Oo, totoo ang sinabi niya. Hindi ako ang totoo mong mama. Si Richard, hindi mo rin siya totoong papa. Sa pagkakarinig ng mga salitang yun ay tumindi ang pag-iyak ni Mercy at niyakap na lamang siya ni Mama Conching. Sino? Sino po ang totoo kong mama at papa? Ang aking kaibigan na si Rosa. Mama, kwentuhan niyo po ako tungkol sa kanya. Paano po ang papa ko? Sino siya? Nasaan sila? Nabatid ni Mama Conching na maraming gustong malaman ng bata pero dahil nasa mura pa itong edad ay pinili niyang huwag munang sagutin ang mga ito. Ayaw niyang lalong sumama ang loob nito kapag nalamang hindi siya ginusto ng kanyang ina at ilang beses sinubukang ilaglag. Sasabihin ko rin sa iyo ang lahat at ipapaliwanag ang mga ito kapag nasa tamang edad ka na. Basta tandaan mo lang na mahal kita bilang isang tunay na anak. Yun lang ang mahalaga. Huwag mong kalilimutan yun. Pilit na pinatahan ni Mama Conching si Mercy hanggang sa nakatulog ito sa sobrang takot at pagod. Kinahaponan ay pumasok si Richard sa kwarto kung nasaan si Mama Conching at si Mercy. May dala-dala itong mga bulaklak na sampagitang nakatuhog na. Richard, anong gagawin mo dyan? Ano pa ba? Ibebenta ni Mercy ang mga ito sa mga simbahan. Kailangang ubusin niya ito. Dahil kapag hindi, malilintikan siya sa akin. Sigurado yan. Walang nagawa si Mama Conching kundi ang sundin si Richard. Ibinigay niya kay Mercy ang mga sampagita. Mama, ano pong gagawin rito? Naluluha si Mama habang nagpapaliwanag. Pumunta ka doon sa may simbahan at pagkatapos, ibenta mo ang mga ito ha. Ubusin mo para hindi magalit si Papa Richard. Dinala ni Richard si Mercy sa harap ng simbahan at iniwan para magbenta. Makakatikim ka sa akin kapag hindi mo naubos yan. Huwag kang uuwi hanggat hindi ka pa nagkakapera. Dinumihan niya ang mukha ni Mercy para mas maging nakakaawa ito. At ang kawawang bata dahil sa mahigpit na bilin na binigay ni Richard ay nagsumikap na ibenta ang sampagitang nagkakahalaga ng 5 piso kada isa. Nilapitan ang bawat taong makita para bentahan. Nagmamakaawa siya sa mga dumaraan para maubos ang tinda. At sa awa ng Diyos ay naubos naman ang 2 kwintas ng sampagita. Madilim na noong bumalik si Richard. At nang inabutan ni Mercy ng pera, ay abotenga ang ngiti nito. Ang bata naman ay pagod na pagod, gutom at uhaw sa maghapong pagbebenta. Ayan naman pala may silbi ka rin kahit papaano. Papa, pwede niyo po ba akong bilhan ng tinapay? Kahit isa lang po kasi gutom na po ako Sabi ng batang si Mercy na madungis na. Sa bahay na, huwag kang magulo. Naiiritang sagot ni Richard. Pero gutom na po ako Ang sakit na nga po ng tiyan ko. Kung gutom ka na, magpunta ka ng panaderya at mamalimos ka para may pambili ka ng pagkain mo. Hindi yung sa akin ka pa nanghihingi. Bibili pa ako ng alak dyan sa kanto. Bilisan mo ha. Tumalikod na si Richard at si Mercy naman ay pumunta sa panaderya para sundin ang utos ng ama-amahan. Umupo siya sa tabi at ibinuka ang palad. Ma'am, pahingi po ng pera, pangkain lang po. Maawa po kayo sa akin. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Mercy sa mga taong dumaraan. Wala pang 10 minuto ay may nagbigay ng 10 piso sa kanya, isang babaeng mukhang may kaya. Iha, nakakaawa ka naman. Nasaan bang mga magulang mo? Madilim na dapat wala ka na rito sa kalye. Talaga bang hindi ka pa kumakain? Tanong ng babae.
Opo, hindi pa po eh. Gutom na po ako. Salamat po sa binigay ninyo. Makakabili na po ako ng tinapay at siguradong mabubusog ako. Natutuwang sagot ni Mercy. Nasaan bang mga magulang mo? Hindi ko po alam. Sabi kasi ng mga magulang ko, hindi raw sila ang totoo kong mama at papa. Hindi ko alam kung sino ang mga totoo kong pamilya. Salamat po sa binigay ninyong barya, Manang. Agad na bumili ng tinapay si Mercy gamit ang nakuhang barya at kinain ito na parang asong ilang araw na hindi pa pinapakain. Wala pang 2 minuto ay naubos na niya ang biniling iilang piraso ng tinapay. Araw-araw ay yun na ang ginagawa ni Mercy. Nagpupunta siya ng simbahan sa hapon hanggang gabi para magbenta ng sampagita. Kapag linggo ay nandun din siya ng maghapon dahil mas maraming tao at mas malaki ang kikitain. Nagsisikap siyang ibenta ang lahat ng kanyang sampagita dahil kung hindi ay mabubugbog siya ni Richard. Kung hindi maubos ang lahat ng tinda, ay minsan uutusan pa siya ng ama-amahan na mamalimos para madagdagan ng perang ibinibigay sa kanya. Awang-awa si Mama Kunching sa bata pero wala siyang magawa para pigilan ang nobyo. Niyayakap niya si Mercy sa pag-uwi nito na minsan ay umiiyak pa sa pagod o di kaya sa paninindak ni Richard. At ang malala pa niyan ay may mga panahong naaabutan ni Mama ang pagtatangka ni Richard sa bata. Kararating lamang ni Mama Kunching galing ng tindahan nang marinig niya ang pag-iyak ni Mercy habang nasa pintuan pa lamang siya. Dahil dito ay kaagad siyang tumakbo, papasok at bumulagta sa kanya ang isang eksenang kahindik-hindik. Nasa kama si Mercy at ang nobyong si Richard na nagtatanggal ng pantalon, lasing na lasing at suray-suray. "Richard, hayop ka! Tayuan mo si Mercy!" Agad niyang kinuha ang batang umiiyak at nanginginig at lumabas sila. "Hindi na pwede to. Kailangang malayo ka na sa panganib. Diyos ko, buti na lang at dumating ako kaagad. Kung hindi ay..." Napapikit si Mama sa kanyang naisip. Masakit man para sa akin to ay kailangan ko nang gawin. "Ano pong ibig ninyong sabihin, Mama? Kailangan na kitang ilayo. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko para sa iyo, anak. Lahat na lang ng sakit ay naranasan mo na kay Richard. Ayoko madagdagan pa yon. Dadalhin kita sa isang lugar kung saan ay hindi ka na niya makikita pa." Ang sabi ni Mama habang ang mga luha niya ay parang ilog kung umagos mula sa kanyang mga mata. Noong nakatulog si Richard ay kinuha ni Mama Kunching ang pagkakataon para pumasok sa kwarto at mag-impake. Habang sinisilid niya ang bag at ilang damit ni Mercy ay nagtanong ang bata, "Saan po tayo pupunta, Ma?" "Sinabi ko na sa'yo, sa lugar kung saan ay hindi ka masasaktan ni Richard. Doon ay hindi ka na magdurusa pa. Patawarin mo ako, anak. Kailangan ko tong gawin." Pumunta ng simbahan sina Mama Kunching at Mercy na noon ay 7 taong gulang. Doon sila sa isang bahagi ng simbahan kung saan ay maraming mga bata at madreng nagkukumpulan. Hinanap ni Mama Kunching ang isang nagngangalang Sister Marcela habang si Mercy ay walang kamuwang-muwang sa nangyayari. Pinagbasdan na lamang niya ang kanyang paligid. Hinanap niya si Mama at nakita niyang may kausap itong madre, si Sister Mara. Umiiyak si Mama at paminsan-minsan ay tinatanaw ang bata. Matapos ang kanilang pag-uusap ay tumabi si Mama Kunching kay Mercy. "Ito ang magiging bagong mong bahay, anak. Sila Sister Mara ang mag-aalaga sa iyo at magkakaroon ka ng maraming kalaro rito. Magiging mas maganda ang kinabukasan mo dito. Kahit masakit para sa akin na iwanan ka, pero ano man ang mangyari, huwag mong kalilimutan na may kumilala sa iyo bilang anak. Mayroon kang isang ina. Habang buhay ako, magiging Mama Kunching mo kahit na magkakalayo tayo." Tumindi ang pag-iyak at paghikbi niya. Lumapit si Sister Mara at hinawakan ang balikat ni Mama Kunching.
Dinagdag pa ni Mama Kunching, kahit na hindi naging maganda ang buhay mo, huwag mong kakalimutan ang lahat ng yon dahil yon ang magsisilbing gabay mo. Magpapakabait ka ha, at higit sa lahat tandaan mo, mahal kita. Ginawa ko ang lahat para maprotektahan ka, pero mukhang hanggang dito na lang ang kaya ko. Mahal na mahal kita. Matapos yun ay tumayo na si Mama Kunching at niyakap ng mahigpit si Mercy na parang ayaw nang bumitaw. Nahirapan si Mama na tanggalin ang maliliit na braso ni Mercy na nakakapit ng mahigpit sa bewang niya. Nang magawa niya ito ay pinaubayan na niya ang bata kay Sister Mara. Ngunit hinawakang muli ni Mercy ang kamay ni Mama Kunching. Pilit na tinatanggal ito ni Mama at umalis na siya nang hindi na lumilingon, para hindi na makadagdag sa sakit na kanyang nararamdaman. Umagulgol ng husto si Mercy at sumigaw, "Mama, huwag mo kong iwan dito. Mahal na mahal din kita." Yun ang mga huling salitang narinig ni Mama Kunching mula kay Mercy. Yun na rin ang huling pagkikita nilang dalawa. Hindi nga lang madali yon kaya't napunta sa iba't ibang volunteer family si Mercy habang wala pang nahahanap na mag-aampon sa kanya. 3 pamilya ang kumupkup sa kanya sa magkakaibang pagkakataon at lahat sila ay minahal siya ng tunay na para bang sariling anak. Nasanay na rin si Mercy sa ganong klase ng buhay. Noong malapit na mag 8 years old si Mercy ay nakatanggap siya ng magandang balita. "Mercy, may sasabihin ako sa'yo," sabik na pagbabalita ni Sister Mara. "Ano po yun?" "May nahanap na kaming bagay na maging mga magulang mo. Mag-asawa silang hindi nabiyayaan, pero matagal nilang gustong magkaroon ng anak. Inaayos na ang mga papeles." "Talaga po?" nakangiting tanong ni Mercy. Sa wakas ay magkakaroon na ng permanenteng pamilya si Mercy. Masaya siya sa narinig na balita pero naalala rin niya ang kanyang Mama Kunching, ang babaeng kinagisnan niyang ina at nag-alaga at nagmahal sa kanya ng wagas. Noong maayos na ang adoption ay agad na umalis papunta ng Amerika ang mag-asawa at isinama na rin si Mercy. Doon ay ibinigay sa kanya ang lahat ng kanyang pangangailangan at hindi sila nagkulang sa pagmamahal kay Mercy. Ginawa nilang lihim ang mga naganap sa nakaraan ng bata para hindi na nito maalala ng madalas ang lahat. Pinag-aral nila si Mercy at naging masaya ito sa eskwelahan. Naging honor student pa nga. Maganda ang pagpapalaki ng mga magulang ni Mercy sa kanya dahil mabubuti silang mga tao, kaya naging masaya ang kanilang pamilya. Malayong malayo ang bagong buhay ni Mercy sa kanyang nakaraan. Milya-milya ang layo, pero kahit na ganoon ay may bahagi pa rin sa puso ni Mercy na nagsasabing gusto niyang umuwi ng Pilipinas. Maraming mga tanong na naghihintay ng kasagutan. At karamihan sa mga ito ay tungkol sa kanyang nakagisnang nanay na si Mama Kunching. Naisip niyang umuwi ng Pilipinas para mag-aral ng kolehiyo pero sa kasamaang palad ay hindi pumayag ang kanyang mga magulang. Hindi na siya nagpumilit dahil alam niyang kapag dumating ang tamang panahon ay papayagan din siya. Kailangan niya lamang na maghintay. Pagkatapos ng ilang taon ay nakapagtapos na si Mercy sa kolehiyo sa kursong engineering. Gusto niyang mag-masteral sa Pilipinas at sa wakas ay pinayagan siya ng kanyang mga magulang. Kaya labis ang tuwa niya. Naganap na kaagad siya ng eskwelahan sa internet, pati na ang condo unit na matitirhan para maayos na ang detalye ng kanyang pamamalagi. Madali niyang naayos ang lahat dahil sabik na siyang umuwi sa bansang pinanggalingan, ang Pilipinas. Nang lumapag na ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ay napabuntong hininga siya. Sa wakas, nandito na ako sa lugar ng kapanganakan ko, nasabi ni Mercy sa kanyang sarili.
Matagal na panahon na akong nawala, pero nandito na ulit ako. Maraming taon na ang lumipas at ngayong 23 na ako. Sa wakas ay natupad na ang isa sa mga pangarap ko. Hindi na ako si Mercy. Ako na si Erica ngayon. Mercy, yan ang lagi kong hinihingi sa taong nangaapi sa akin. Pero sa pagtungtong ko ng 8 years old ay iniwan ko na ang aking pangalan at ang aking nakaraan. As my adoptive parents have said, I have to forget those nightmares in my life. Dahil kung hindi ko mararating ang aking gustong abutin. Papa Dudut, mga kabarangay, ako ay isang unwanted child. Ako ang batang gustong ipalaglag pero naipanganak ng isang babaeng hindi man lang ako nagawang sulyapan noong araw na lumabas ako sa mundong ito. Sa paglabas ko ng paliparan ay sumakay na ako sa isang car for rent na kinonta ko bago pa ako dumating ng Pilipinas. At habang umaandar kami ay pinagmamasdan ko ang kapaligiran. Napakalaki na ng pagbabago. Ang dami ng mga bagong building at mas marami na ring tao. At sa pagbiyahe ko ay nasulyapan ko pa ang simbahan kung saan ako nagtitinda ng sampagita para lang kumita ng perang ibibigay sa malupit kong ama-amahan. Hindi ko mapigilang maalala ang sakit ng aking nakaraan pero tinatagang ko ang aking sarili. Pinatigil ko ang sasakyan at buwaba ako para puntahan ng isang upuan kung saan ako laging nauupo noon para magpahinga. Ang naaalala ko doon ay madalas kong kinakausap ang Diyos habang umiiyak at tinatanong ko siya, Lord, bakit ako pa? Hindi ko makakalimutan ang mga panahong iyon, Papa Dudut. Tandang-tanda ko pa ang lahat ng aking pinagdaanan. Pero wala akong mga pagsisisi dahil ang lahat ng iyon ang naging daan para si Mercy ay maging si Erica. Napuno ng sakit ang buhay ko. Itinakwil ako ng sarili kong ina. Ang ama ko ay hindi inako ang responsibilidad sa akin. Nagkaroon nga ako ng isang mapagmahal na ina kay Mama Kunching, pero triple naman ang inabot kong pananakit kay Richard. Wala akong puot na tinatago sa puso ko para sa kanya. Pero Richard na lang ang tawag ko sa kanya dahil siya naman ang nagturo sa akin noon. Nahuwag ko daw siyang tatawaging Papa. Matapos kong pahiran ng panyo ang aking mga luha ay sumakay na ulit ako sa sasakyan at nagpatuloy sa pagbabiyahe. Habang pupunta kami sa kondo ay naisip ko si Mama Kunching. Kumusta na kaya siya? Anong klaseng buhay kaya meron siya ngayon? Isa sa mga plano ko bago ako mag-umpisa ng aking masteral ay hanapin siya para makita siyang muli. Gusto kong mayakap siya. Si Mama Kunching. Ang ina ko na kagaya ko ay muntik nang matuyuan ng luha sa kanyang mga mata dahil sa bawat araw niyang kasama si Richard. Walang tigil ang kanyang pag-iyak. Pagkatapos kong ilagay ang aking mga gamit sa kondo ay nagpahinga ako ng saglit at nagbihis ng simpleng dress. Gusto kong hanapin kaagad ang dati naming tirahan ni Mama Kunching. May kaunting kaba sa aking dibdib tungkol sa anong pwede kong makita pero mas malamang ay ang aking kagustuhang makita si Mama. Pagkarating ko doon ay hinanap ko siya ngunit hindi ko nakita. Si Aling Joy, ang matandang nagalaga sa akin noon, ang siyang nadatnan ko. Aling Joy? Ano yun? Sagot niya sa akin. Ako po ito, si Mercy. Naluha agad ang kanyang mga mata. Mercy? Ikaw ba talaga yan, Mercy? Opo, ako po ito, Aling Joy. Niyakap niya ako at kahit umiyak siya ay baka sa mga mata niya ang tuwa. Nasaan na po si Mama? Ano pong nangyari sa kanya? Matapos niya akong iwanan sa ampunan. Sa tanong ko ay nag-iba ang mukha ni Aling Joy. Pinagtalunan nila ni Richard ang ginawa niyang pagbigay sayo sa mga madre dahil wala na raw silang pagkakakitaan. Galit na galit yung lalaki. Kawawang Kunching. Mahirap para sa kanyang iwanan ka, pero yun lang ang nakita niyang solusyon para mailigtas ka. Naalala kong muli ang eksena kung saan ay iniwan ako ni Mama sa ampunan at tinawag ko siya. Nagpatuloy si Aling Joy.
Makalipas lang ng ilang buwan ay nakulong si Richard dahil nakapatay siya. Hindi ko na nga lang maalala kung anong dahilan nun, basta habang buhay siyang nasentensyahan. Si mama mo naman, bumalik na sa probinsya dahil wala na siyang ibang dahilan para manatili dito. Sa pagkakarinig ko sa kwento ni Aling Joy, kahit papaano ay naginhawahan ako. Sa wakas ay wala na si mama sa piling ni Richard. Maraming beses kong inisip kung ano kaya ang sinapit ni mama, kung buhay pa kaya siya. At ngayong nalaman ko na ay masaya na rin ako kahit papaano. Ngunit hindi ako tuluyang mapapanatag hanggat hindi ko siya nakikita. Gusto ko ring malaman niya na dahil sa kanya, naligtas ako at ngayon ay may maganda ng buhay. At gusto kong malaman niya na lahat ng ginawa niya para sa akin ay nagbunga ng maganda. Nang sumunod na araw ay tumungo ako sa probinsya ni Mama at hinanap ang bahay nila gamit ang address na sinulat ni Aling Joy sa kapirasong papel. Nakarating ako sa isang bahay na gawa sa kahoy, luma na at sira-sira. Tao po! Tao po! Lumabas ang isang matandang babae. Baka sa kanyang mukha ang pagod ng mga nakaraang taon ng kanyang buhay.